Yon mga paps, mapagpalang araw sa ating lahat. Bali yung video kong ito mga paps no ay i-share ko po sa inyo kung paano ko po pakinisin o pagandahin itong klaseng pader na gaya nito na malumot. Pero bago natin ma-achieve mga paps ang wrap finish na gusto natin na itsura ng ating pader, syempre kailangan natin linisan ito ng mabuti gaya ng nakikita nyo sa video. Bali ang ginamit ko rito mga paps na panglinis o pangkudkod para mawala itong ating lumot na nakadikit dito sa pader. So ang ginamit ko dito mga paps ay steel brush po na pangkudkod ko rito. So ayun yung ginamit ko mga paps kasi nga maganda kumpara sa gagamit lang tayo ng paleta o ng simpleng pangkudkod dito. Syempre may matitira po sa bawat betas ng hollow blocks o butas. Bali po may nakasuksok rito na mga lumot pa rin at saka mga buha-buhangin. Kaya ito ang ginamit ko mga paps. So napakagandang panlinis ito mga paps, lalo na sa may ganitong kalagayan na pader na malumot. So mga paps bali papalitadahan ko ito, papakinisin, papagandahin. Syempre malumot nga, gawa nga ng katagalan na ito dahil ang pader na to mga paps ay 1990s pa ito. Dekada 90 pa itong pader na to. So bali pader ito mga paps ng ibang property na ito. Bali kasi yung bahay na ginagawa namin na kailangan paderan, pero ito nakiusap naman yung may-ari na yung may-ari po ng ginagawa namin, nakiusap na lang po na hindi na lang magtatayo ng pader sa tabi nito. Bali yung may-ari naman nitong pader mga paps, sabi naman niya na okay naman daw, bali pagandahin na lang daw yung pader nila. So kaya ito yung ginawa natin mga paps bali pinapaganda na lang natin yung pader nila. So mga paps, bali dito ginawa ko na rito ay niribukadahan ko muna ito mga paps ng basa na halo o malabnaw. Syempre bago ko palitadahan to mga paps nilinisan ko muna to ng tubig para matanggal yung mga putik na nakadikit sa pader at saka yung mga buha-buhangin, tapos yung mga lumot. Syempre hindi naman natin pwede palitadahan na may mga dumi-dumi pa, sapagkat yung ating semento na ipang papapalitada dito ay hindi po didikit ng maayos. So bali kumbaga kung matutuyo na siya, bibitaw siya sa surface ng hollow blocks na to kasi nga madumi. So kaya ginanong ko ito mga paps, nilinisan ko muna ito. So ito po yung aking unang rebukada dito mga paps. So hihintayin ko ito na matuyo muna bago ko patungan ito ng pangalawang patong. Dahil hindi kiskis pahid ang ginamit ko rito mga paps, hindi pa ako gumamit. Bali tinansiyan ko ito. Bali yung kapal ng palitada nito mga paps ay 1/2. Bali tinansiyan ko ito. So mga paps, kung gusto nyo po makakita ng video na kung paano po mag-layout ng wall o ng mga pader, meron akong video. Bali ilalagay ko na lang po yung link sa description. Pwede nyo pong puntahan mga paps kung gusto nyo po manood kung paano po mag-layout ng pader para sa palitada. At dito mga paps dito sa aking pangalawang patong, bali pinatungan ko na ito dahil nga tuyo na itong aking rebukada. So dito mga paps, sinuunti-unti ko to at pinipildapan ko po bawat pagitan ng ating ipinapahid. So dito mga paps, bali ang aking gagawin dito mga paps ay hindi ko na ito babarahin. So bali ang katapos ito, bali kung mapildapan ko na ito ng semento na gaya nito, bali bubulihin ko na lang ito kagad. So ganun mga paps, kasi nga pader lang ito. Pero naman kahit naman hindi natin ibinara ito mga paps, siguradong nasa hulog ito, nasa kadiretsuhan po ito. So dito mga paps, pagkatapos natin itong bulihin siyempre may mga betas pa na matitira o mga butas, ay ito po ang gagawin natin mga paps. Bali pipildapan lang natin yung mga medyo nakalubog pa at saka bubulihin uli natin. So ganun lang mga paps, napakadali lang ng ating proseso rito mga paps. Pwede po kung ikaw po ay meron ganitong kalagayan na mga pader o
may pader kang ganito na gusto mo pagandahin o ayusin ang itsura, pwede po itong proseso na to mga paps para ho sa inyong mga pader o mga projects. So mga paps, bali ho itong aking video ay isinishare ko lamang po sa inyo para ho may idea po kayo kung pwede pa ba o hindi na pwede palitadahan ng mga lumang pader, o hindi na ba pwede na pagandahin itong mga lumang pader na gaya nito. So at least mga paps, may idea po kayo kung paano po ang pagpapaganda o kung pwede pa pagandahin ang mga ganitong klaseng pader. So dito mga paps, ito na ho yung ating wrap finish para ho dito sa ating pader. So ito mga paps, napakalayo na ho ng itsura kumpara ho sa dati na malumot o bukbukin na pader. Kung may katanungan po kayo mga paps, pwede po kayo mag-comment dito sa comment section.